Hello, kumusta kayo amin? Ito yung ganap nung Friday. So, before anything else, kamusta kayo amin? Ako po ay si Ilocana in Holland. Nakatira po ako sa bansang Netherlands. And 23 years na po ako dito. Anyway, mga loves ko, today's video ay ito po yung ating gagawin. At meron po akong 3 box na isi-send sa family ko sa Pilipinas. And ito nga, nakabili ako ng mga ilalagay ko, mga flashlight. Kasi kailangan po to lalong-lalo na sa Pilipinas pag may mga ulan, bagyo, lalong-lalo na pag walang kuryente. Alam niyo po mga loves ko, every year po ako nagsisend ng balikbayan box sa Pilipinas and alam ko na po kung magkano po talaga yung expenses and price na mga bibilihin. But this time mga loves ko, super mahal. Like itong coffee, 5.99 euro. Dati siyang 8 euro, 7 euro yan. Nag-discount lang siya. So bumili lang ako ng 3. And kompleto po may mga coffee and gamot, chocolates, toothbrush, ganyan. So I think siguro ang nagastos ko na lahat, total lahat-lahat na ay nasa 250 euros na. And hindi pa yan kasali ng shipping ng box. Itong box na to mga loves ko, bago lang po ito nakuhanan ko kasi yung dati kong box na sinesend ko sa Pilipinas ay wala na po. So, parang mas maganda itong ngayon kasi una, 3 yung box mga loves ko. Yung 2, free po yung isa. And malaki po yung box ha. Malaki talaga siya. At saka siya mga loves ko, mas mura kumpara sa dati kong kinukuhanan. Ito din bumili ako nito, yung para siyang strap waffle and Colgate. Kompleto po yan. So, actually, ngayon Sunday, in-edit ko to. Ay actually puno na. So, i-close ko na soon. So, I'm so happy mga loves ko. And itong tools na din, binigay ng husband ko yan sa aking brother-in-law para may magamit siya. Yung mga tools na hindi na niya ginagamit at sabi ko, ibigay mo na lang sa akin. But anyway, let's go. Gawin na natin. Hindi po madali ang magkaroon ng box kasi unang-una po ay matrabaho, pangalawa magastos kasi sa panahon ngayon mahal na lahat ng mga bibilihin, pero hindi ko naman sinusumbat, pero yun po ang reality, yun po ang totoo dahil ito ang nagpatunay na mahal mo yung family mo. And yun nga at ginagawa ko to every year actually. So last na box ko is that was last year. And kayo ba? Nagsisend ba kayo ng box sa Pilipinas? Yung mga nanonood sa akin, ginagawa nyo ba to? Ang sarap kasi ng feeling no, na binibigyan mo ng ganito kasiyahan ng pamilya mo. And lalong-lalo na po, ang material na bagay ay hindi po tawag niya material na bagay ay pansamantalang yan, pero ang kaligayahan ng pamilya mo is habang buhay mo yan na nakikita. Ganun po kasi ako, kahit ako is hard work ako at syempre kailangan din mag-budget, di ba? At ginagawa ko to para sa pamilya ko. Ang reason din kaya ako nagpa-box kasi ang dami akong mga gamit sa bahay dahil itong building namin ay
na-renovate to. That was December. So, sa dami po ng aking gamit sa kusina, mga damit na hindi ko na ginagamit ay gusto ko na i-send sa Pilipinas kasi kung idodonate ko lang dito is mahal. Lalo na po yung mga gamit ko, pwedeng gamitin ng mga kapatid ko. So, I decided na talagang kukuha ng box para at least hindi masayang, 'di ba? Lalo yung mga bedsheet and lahat po kompleto 'yan. Kompleto recados po 'yan. Hindi naman pwede kasi mag-send ng box na damit lang laman, 'di ba? So I decided na yung dalawang box is mga gamit sa bahay, damit. Yung isang box po is mga groceries. And siyempre hindi naman lang isa ang pamilya ko, is marami sila. So I'm really grateful ng sarap pakinggan kasi alam nyo, may nag-PM sa akin. Isa po siyang nanay at sabi niya, alam mo, napakaswerte ng pamilya mo kasi binibigyan mo ng ganitong kaligayahan. And yung anak ko na sa abroad, hindi ko natikman ang kanyang ganito, yung box. Hindi man lang kumbaga nag-send ng box sa akin, parang hindi ko nararamdaman yung pagmamahal niya sa akin, ganon. 'Di ba? Kasi alam niyo hindi po pare-pareho ang anak. May mga anak talaga na makasarili, madamot. Pero ako, 23 years na ako sa abroad. Never ko pa, hindi na pinaramdam ng magulang ko ng lungkot. Hanggat maari talaga ay binibigyan ko sila ng kasiyahan, ng ganitong box na minsan talagang pinaghihirapan ko yan. Nagsasend talaga ako ng box sa kanila. Kaya pag umuwi ako ng Pilipinas, alam niyo minsan nakakatawa kasi yung isang kwarto namin puno ng box doon kasi yung nanay ko never niya tinatapon itong box, kinikip niya. Siguro sa 15 years ko na lagi nagbabox every once a year, mga nasa 20 boxes na. Ganun mga loves ko. Kaya gusto ko sana yung mga anak na sa abroad, iparamdam nyo yung pagmamahal sa magulang nyo. Kasi once na mawala na sila mga loves ko, dun nyo ma-realize na huli na. Hanggat nabubuhay sila, kung meron ka namang sapat at kaya mo naman ay ibigay mo. Pero dapat piliin din hindi yung bigay ng bigay. Dapat ibigay mo yung tama, yung healthy, yung mga pagkain na talagang dapat sa kanila, vitamins. And ako kasi yung pamilya ko, binabawalan ko sila ng mga pagkain na hindi healthy. Mga gulay, isda, pero wag po yung mga talagang hindi healthy para sa kanila. Pero ako po is rules ko talaga na ganun po yung ginagawa ko sa magulang ko. Pag nagsasend ako ng pera sa kanila monthly, lagi ko yung sinasabi, bumili kayo ng mga pagkain na healthy. Huwag yung mga nasakan or hot dogs or whatever. Para siyempre mga loves ko, kasi ang hirap po magkasakit ngayon, no? Hindi po madali. Dahil ako, pag nagkasakit sila, ako yung sumusuporta, nagbibigay ng talagang support sa kanila. So yun, and I'm so grateful na talaga sa tagal ko na dito sa abroad, ito pa rin, ginagawa ko pa rin to. Like itong ginagawa ko ngayon, yun yung mga damit ko na talagang luma na, and okay pa naman, hindi pa naman yan talagang lumang-luma. Sa dami ko po ng damit, hindi ko na nagagamit, nakatago lang yan sa baba, sa stories namin. So yun, and yan mga loves ko, mahirap lang kasi talaga yung ganito kasi ang sakit sa likod, matrabaho, magastos, di ba? Pero yung kaligayahan nila, yung papasalamat nila, yung makikita mo yung mukha nila na minsan sinasabi nila excited na kami and happy kami na meron ka na namang isasend namin ng mga box, may bubusan kami. 'Di ba? Ang sarap ng pakiramdam ng ganun, no? Anyway, ang buhay natin pansamantala lang sa mundo. Ibigay natin kung meron naman tayong sapat. Mahalan natin yung pamilya natin. Pero wag naman sobra-sobra para hindi naman sila umaasa. Yung tama lang, 'di ba? So yun, and yeah, lahat na ng mga gamit dito kinalkal ko na para wala ng problema. But anyway, tapos na ako nito and salamat. 3 hours later. Hello, so kakatapos ko lang. After 3 hours, mga loves, natagalan ako kasi yung pagsusulat ng mga pangalan dun sa mga groceries ko, finally, tapos na.
So, tapos na yung isang box natin. Yan. So, 3 yung box natin mga loves. And ito ang pinakamabigat. Kasi mga groceries ang laman nito. And ito mga damit. So, kailangan kong pagsabihan si mister ko kasi yung tape hindi masyadong safe. So, kailangan ko pang bumili ng asukal kasi ay may sugar na ako, coffee cream. Coffee cream na lang kailangan ko dyan. Then, tapos na actually. Yan. Ang dami pa namin gamit oh. But anyway, grabe ang trabaho ko. Finally, tapos na. So, yun. Akyat na tayo. I think that's it for today's video mga loves ko. Gumawa lang ako ng vlog ko for today sa aking 3 balikbayan box to the Philippines. And ang hirap po magpa-box, lalo magastos, matrabaho, sakit ng likod ko. Pero alang-alang sa pamilya, okay lang po yun. Let's go. And gagawin ko lahat para sa kanila. So happy na ako, tapos na. So akyat na ako. Itatapon ko pala yung basura dun. And yun is, idodonate ko na yan. Di ko na yan kailangan. Kasi nandyan naman yung container. Then akyat na ako. So thank you so much mga loves ko sa inyong panood. And kung nanood man kayo hanggang dulo, maraming salamat po. At sana i-like nyo tong video na to. Okay, kahit like lang, okay lang sa akin. Importante po yun. So mega love shoutout sa inyong lahat. Bye!